Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. At may paborito akong senador sa Amerika ngayon. Gusto ko si Senador Lindsey Graham. Pero mas gusto ko talaga si Senador Randy. Maayos siya, mahusay na senador. At nasa balita siya ngayon at inaatake siya ng lahat. Kaliwat kanan, pati na rin ng ilang mga Republikano dahil sa kanyang pinakabagong tweet. Nang una ko itong makita, medyo natawa ako tapos naisip ko, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Ano bang masama sa sinabi niya? Dahil ba ipinaglalaban niya ang mga pagpapahalagang Amerikano? O ipinaglalaban niya ang mga pagpapahalagang kanluranin? Bago ko ipakita ang mga tweet niya, linawin ko lang. Kung titingnan natin ito sa mas malawak na perspektibo at macro level, makikita natin ang direksyon ng kinabukasan. Tingnan mo ang ilang estratehikong hakbang sa antas ng sibilisasyon. Kaya isa sa mga estratehikong hakbang na ginawa natin sa antas ng sibilisasyon ay ang pagpapapasok ng Islam sa mga bansang kanluranin. Ginawa ito ng may mabuting intensyon, sa paniniwalang nasa post-ethno-nationalist na mundo na tayo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pantay-pantay tayo. Kapag nagdala tayo ng tao, magiging maayos at aakma ang lahat. Malinaw na pagkakamali iyon dahil kapag pumunta ang mga tao sa mga kanluraning bansa, hindi nila binabago ang kanilang kultura. Hindi nila iniiwan ang kultura ng kanilang mga magulang. Ang pinakamaganda mong asahan ay hindi salungat ang kulturang dumarating sa kulturang tumatanggap, na kadalasang gumana sa mga Hapones at Vietnamese. Alam ko madalas makatanggap ng puot ang mga Indian, pero hindi sila laban. Maaaring may ilang kaugalian sila na hindi gusto o kinayayamutan ng mga taga-kanluran. Pero hindi naman talaga sila aktibong laban sa kanluran. Ngunit may isang kulturang hindi naging maganda ang resulta, ito ay ang Islam. Malakas ang Islam, hindi ito basta sumusunod dahil ganoon pinalalaki ang mga Muslim. Naniniwala sila na sila ang may pinakamagandang sistema ng pagpapahalaga, sila ang may pinakamagagandang halaga, sila ang may pinakamahusay na relihiyon, nasa kanila ang katotohanan, at kailangan nilang ipalaganap ito sa buong mundo. At kahit pumunta sila sa isang kanluraning bansa bilang mga refugee, wala silang obligasyong sumunod sa mga ideyal ng kanluran. Ganoon tinitingnan ng Islam ang sarili, kaya natatangi itong kultura. Hindi ko napapasukin yan. Bahala na kayo kung paano husgahan. Kung nakatira ka sa kanluran, suportahan mo ang mga pagpapahalaga nito. Dahil kung wala ito, hindi sana naging dakilang sibilisasyon ang kanluran. Kaya ang Islam ay nakapasok na ngayon sa Europa at nagsisimula na ring magpakita sa Amerika. Nandyan si Zoran Mamdani na binanggit ang Quran, pati si Muhammad. Siya na ngayon ang alkalde ng pinakamahalagang lungsod sa Amerika. Mayroon ka ring ibang mga Muslim na komunidad tulad ng Dearborn, Michigan, at sa Florida, at sa Texas, kaya kalimutan mo muna ang tungkol sa mga Muslim, ang Islam ay lumalaganap, kaya kailangan mong tingnan ito mula sa ganitong pananaw. Mga pagpapahalagang kanluranin laban sa mga pagpapahalagang Islamiko. Ang mga pagpapahalagang kanluranin ang nagtutulak sa atin na kumilos sa isang tiyak na paraan. Ang mga pagpapahalagang kanluranin ay nagdadala sa atin sa ibang uri ng pamumuhay. Ibig sabihin lumabas ka, kumita, mag-enjoy at maglakbay. Kapitalismo, individual na kalayaan, paggalang sa karapatang pantao at hayop, o mag-alaga ng aso kaysa magkaanak. Sige, hindi ko sinasabing maganda o masama ito. Sinasabi ko lang kung saan tayo dinadala ng Western values ngayon. Sa kabilang banda, hinihikayat ng Islamikong mga halaga ang ibang pamumuhay, gaya ng pagpapahaba ng balbas, hindi paghikayat sa mataas na pag-aaral ng babae, at pagsusuot ng hijab o burka. Kung mas mainam, magpakasal ng bata, magkaanak ng marami, at huwag mag-alala sa paglabas o kasiyahan. Yan ang mga Islamikong halaga sa gawa. Ang problemang ito sa kanluran ay hindi lang nasa mundong Muslim, na-import na rin natin, kaya bahagi na rin ng ating kultura. Kailangan din nating harapin ito. Kaya ang nangyayari ngayon na naiintindihan mo na ay ang pagtutunggali ng mga Islamikong halaga laban sa mga kanluraning halaga. Ang kailangan mo lang gawin ay magdesisyon kung saang panig ka, ano ang gusto mo, at kung anong direksyon ang nais mong tahakin ng iyong bansa. Ngayon na naiintindihan mo, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari. Kaya, itong babaeng lumaki sa New York, tingin ko nag-tweet ng ganito. Okay? 2.6 milyong views. Nardin Kiswani, sabi niya, sa wakas, lumalapit na ang New York sa Islam. Yan ang pahayag mo. Anong ibig sabihin nito? Lumalapit ba ang lungsod ng New York sa Islam? Ang Amerika ay hindi bansang Muslim at hindi aalis ang lungsod ng New York. O nagdala tayo ng Islam. Kaya nakaka-offend ito pero walang pumansin. Walang pakialam kung ma-offend.
Umalis siya. May lugar ang mga aso sa lipunan, pero hindi dapat alaga sa bahay. Oo, ayon sa Islam, ito ang mga pagpapahalaga ninyo, hindi sa amin, gaya ng sabi namin noon. Marumi sila, kaya ganito ginagawa nila. Tinutusok mo kanila talaga. Isa na naman siyang malaking taga-suporta ng Hamas. Muslim siya. Nagsasalita siya gamit ang New York accent. Pero hindi siya Amerikano, Muslim pa rin siya. Kaya si Senador Randy, sige, ayos lang, sumagot si Senador. At sinabi niya, kung pipilitin nila tayong pumili, ang pagpili sa pagitan ng mga aso at mga Muslim ay hindi mahirap gawin. Ngayon sana naging mas matalino pa siya. Dahil ang mga Muslim ay mga aktivista lang na nagpapatupad ng mga Islamic na halaga, na sinusubukang ipasok ang mga Islamic na halaga at palawakin ang impluensya ng Islam sa kanluran. Ang mga Muslim ang daluyan at gumaganap, ngunit ang tunay na dapat katakutan ay ang Islam. Kaya kung sinabi niya, kung pipilitin tayong pumili sa pagitan ng mga aso at Islam, hindi mahirap ang pagpili na yon. Yun ang dapat niyang sinabi. Pero naiintindihan ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero nung sinabi niya yon, naku, nagkagulo ang buong mundo. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga pinagdadaanan niya. Kaya si Piers Morgan, gaya ng dati, talagang duwag siya. Sabi niya, nakakadiri ka, gago ka. Anong nakakahiya doon, Piers? Mas nakakahiya pa na isang malaking leader Muslim sa New York City ang nagsabing, isuko natin ang ating mga aso dahil magiging Islam ang New York City. Ayos lang daw yon. Hindi kami papayag magpahiya para masakop gaya ng mga Europeo. Sigurado pipiliin ko aso ko. Wala namang masama doon. Hindi natin kailangang magbigay sa kanila. Tandaan ito lagi. Pumunta sila sa inyong maunlad na mundo matapos sirain ang sarili nilang bansa. Sasabihin pa nila na ang kanluran ang sumira sa bansa nila. Ayos lang kahit ano pa. Wala kaming pakialam, isa kang bigo at hindi mahalaga. Kahit anong palusot mo, bigo ka pa rin. Sabi mo pa, ay, ang bansa ko ay basurahan. Pwede ba akong pumunta sa bansa ninyo? Sinabi namin, sige, pwede kang pumunta. Pero sa puntong iyon dapat sinabi namin, hindi mo dadalhin ang mga pinaniniwalaan mo dito at hindi ka namin hahayaang magdikta. Hindi namin babaguhin ang pamumuhay namin para lang umangkop sa paniniwala mo na siyang dahilan ng pagkakabuo ng gitnang silangan. Afghanistan, Syria, Bangladesh, Pakistan, mga bansang ito ay mga bigong lipunan. Kaya hindi namin ipapasok dito ang mga bigong paniniwala. Tingnan mo si Rohana. Sabi niya dapat nating tawagin sa tunay nitong pangalan. Nakakadiring fanatismo. Di ko maintindihan ang mga liberal na Hindu kung gaano sila kabobo. Matagal nang inaapi ng mga Muslim ang mga ito sa India. Pero hindi sila nag-aalarma. May kakaiba talaga sa pag-iisip ng isang imigrante. Lagi silang may inferiority complex na parang nakatanim na sa utak nila kung bakit ganun. Na tipong, ay minamaliit nila tayo. Mga tanga, hindi nila kayo minamaliit. Kung minamaliit nila kayo, sana hindi na lang kayo pinapasok. Binuksan nila ang kanilang bansa at pintuan, niyakap kayo, at binigyan ng pantay na upuan sa hapag. Sobrang open nila na pwede mong punahin pati bansa, pagkakakilanlan at kasaysayan nila. Ganoon nila binuksan ang pintuan para sa inyo. Subukan mong gawin yan sa India. Makabayan na ng mga Indian at sana manatili na nila mga mahal kong Indian, huwag hayaang sabihing walang kwenta ang inyong bansa, lalo na kung nasa India sila. Kung walang kwenta ang bansa mo, bakit ka pa nandyan? Diba? Ito ang ugaling dapat tanggapin at gawin ng taga-kanluran. Ibig kong sabihin, malinaw naman na ginagawa ni Congressman Randy Fine ang trabaho niya. Pero kailangan din gawin yon ng iba pang mga taga-kanluran. Bawat taga-kanluran, kahit kaliwa ka man o kanan. Siyempre yung mga kaliwa, hindi nila gagawin yon kasi matindi silang kaliwa at laging nagpapakumbaba. Nasa dugo na nilang suportahan ang kahit anong laban sa kanluran. Kaya sumagot si Congressman, gusto mo talagang sumama sa gustong ipagbawal sa Amerikano ang pag-aalaga ng aso. Inaasahan ko ang debate. Sige, simulan na natin. Walang duda. Sabi ni Jake Tapa, nakakadiring panatiko. Tagot ni Randy Fine, ganito, so ayos lang sa'yo? Hindi ko maintindihan. Paano hindi ka na-offend sa tweet na to? Hindi ko maintindihan. May isip mo bang pumunta sa Qatar o Saudi Arabia or United Arab Emirates at sasabihin mo sa kanila na hindi ka pinapayagang magkatay ng hayop sa paraan ng halal na kailangan mo? Hindi mo magagawa yon. Isipin mo pwede kang makulong o mapauwi sa iyong bansa at tama lang naman.
Ikaw bilang dayuhan, wala kang karapatang baguhin ang mga pagpapahalaga ng bansa. Maganda na yon. Maayos naman lahat. Tingnan mo, maayos din ang United Arab Emirates para sa United Arab Emirates kaya lumambot na rin pananaw ko tungkol dito. Kahit ano pa yan, mas maganda ang nagawa ng United Arab Emirates pagdating sa multiculturalism kaysa sa kanluran. Dapat baguhin ng kaunti ang Western values. May magandang video si Cyberpunk Dingo. Panoorin sa channel niya. Kung paano hinarap ng Singapore ang Islamismo sa kabila ng mga radikal na Islamist jihadi na nakapalibot dito. Pero sa Singapore, ito ay multi-etniko, multicultural, at multirelihiyoso, at sa hindi malamang dahilan, ang mga Islamist sa Singapore ang pinakamaamo. Hindi sila inaapi o pinipigil, ayos lang sila, masaya sila. Tingnan mo kung paano nila hinawakan yon. Oo, hindi kasing taas ang kalayaan ng individual kumpara sa kanluran, pero ayos lang. Sa tingin ko, kapag nakikisalamuha ka sa mga banyagang kultura na porsigidong ipilit ang kanilang mga halaga sa iyo, kailangan mong limitahan ang ilang individual na kalayaan para sa kapakanan ng kolektibong seguridad. Hindi mo binabanggit ang lumang argumento ng seguridad versus kalayaan. O, gumana ito sa kanluran at Amerika, pinalawak ang individual na kalayaan kahit may kompromiso sa seguridad. Tingnan mo, noong ika-11 ng Setyembre, kinailangan mong isakripisyo ang ilang kalayaan para sa seguridad. Palaging kailangan yon. Sa tingin ko si Thomas Jefferson, isa sa mga ama ng bansa, ang nagsabi na ang nagpapalit ng kalayaan kapalit ng seguridad ay hindi karapat-dapat sa alinman. Gumana ito ng maayos sa konteksto noong huling bahagi ng ika-18 siglo, gumana ito ng maayos. Pero hindi na ito uubra sa panahon ngayon. Sinabi ni Eric Swalwell na mas maganda ang Amerika dahil sa komunidad ng mga Muslim. Hindi, nasa dalawang gusali ka pa dahil sa Muslim na komunidad mo. Pero sige, tawagin na lang nating Islam ito. Wala akong pakialam kung Muslim, Kristiyano, Hindu, o kung ano paman. Wala akong pakialam doon. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga pangunahing pagpapahalaga na humuhubog sa iyong bansa, ganoon kahalaga ang mga pagpapahalaga. Sa tingin ko, mananatili tayo sa mga pagpapahalagang Amerikano o kanluranin. Ngunit irereforma lang natin ito at hindi papalitan ng mga pagpapahalagang Islamiko. Dapat ganyan tayo. Pero lumalala dahil sa mga taong nagkakalat ng galit. Lalo pang lumalakas ito kapag hindi kinokondena ng mga Republikano ang ganitong paninira. Ang mga Republikano na tutol dito ay hindi nakakaunawa. Hindi mo talaga naiintindihan. Ganito ang sinasabi ng mga Muslim. Ininsulto ni United States Congressman Randy Fine ang halos 2 bilyong Muslim. Kung pipilitin tayong pumili sa pagitan ng mga aso at Muslim, hindi mahirap ang desisyon. Gaya ng sabi ko, kung Islam ang sinabi niya mas maganda. Pero pareho lang. Mga Muslim ay ipinapatupad ang Islamikong pagpapahalaga. Ganon talaga. Sinabi ko na yon. Astig, panahon ng mag-empake at umuwi. Oo, huwag ninyong isuko ang mga aso niyo mga pare. Kasi una, aso, susunod baboy. Tapos magiging lugar na kontrolado ng Sharia. Ginawa na nila dati. Sabi ng vice-presidente ng grupo, si Noor Raba, 30 pa lang ang miyembro pero balak nilang palawakin agad para masakop ang buong lungsod. Inilalarawan niya ang Muslim Patrol na parang mas mahigpit na neighborhood watch dahil nakabihis silang parang pulis at gumagamit ng sasakyang gaya ng police squad car. Ayon sa mga residente, hindi sila komportable sa mga patrol na para daw Sharia police. May ilan namang nagdududa sa layunin ng mga patrol dahil diverse na raw ang police department ng New York. Ang trabaho nila ay magpatrolya at protektahan ang tao laban sa krimen at panliligalig. Kaya bakit kailangan pa ng isang Muslim na grupo na may parehong tungkulin gaya ng pulis? Maging ibang mga Muslim ay nagtanong tungkol sa pangangailangan ng mga patrol at may mga residente na nagpahayag ng takot na isa lang itong panibagong anyo ng pagpapatupad ng batas Sharia. May mga ganitong grupo na rin sa malalaking lungsod ng Denmark, Germany, France, Sweden at Britain. Matagal nang may mga patrol na ito at ayon sa Cable News Network may mga Muslim mula sa patrol sa London na nambubuli ng residente. Sa Whitechapel, may lalaking minamaliit ang isang bakla, tinatawag ng masasakit na pangalan at sinasabing hindi siya welcome sa lugar ng mga Muslim. May iba pang nanunuligsa sa mga residente dahil sa pag-inom, sinasabing ito ay lugar ng mga Muslim at hindi pinapayagan ang alak. Hinaharas nila ang isang babae habang tumatawid, sinasabihan na bawal ang maikling palda sa Muslim na lugar. Dahil sa pagdating ng Muslim Patrol sa New York City, nag-aalala ang mga Amerikano na baka makaranas sila ng panliligalig kapag hindi sumunod sa kaugaliang Islamiko. Bawal lumabas sa gabi ang mga babae ninyo na nakasuot ng kahit anong gusto nila. Ito ang unang hakbang. Siyempre, magsisimula ka sa pinakamadaling target.
Mga cute na tuta, aso. Tingnan mo, sinasabihan tayong buksan palagi ang lungsod, bayan, at estado para sa mga Muslim at ang sinasabi nila, pakinggan mo. Karamihan sa mga kliyente ko ay Muslim. Sinusubukan kong makipagtrabaho sa lahat ng Muslim, maging ang mekaniko ko, maging ang insurance guy ko, kahit sino pa yan. Sinusubukan kong gumawa, alam mo na, ng isang bagay. Palaging pinag-uusapan ni Muhammad Sharif ang tungkol dito, pagtatatag ng bansa. Oo, nagtatayo sila ng bansa sa Amerika. Sekta-sektang pamumuhay ito. Tulad sa United Kingdom, bumoboto sila ayon sa relihiyon at walang pakialam sa mga alok mo. Universal na kalusugan, bawas buwis, hindi nila iniintindihan. Kung sasabihin mong, ako ay Muslim, iboto mo ako. Hinihikayat lang nila ang mga Muslim na iboto siya. Ganoon kasimple ang pananaw nila at sinasabihan tayong tanggapin ito. Bilang Muslim sa Chicago, pwede tayong bumuo ng sarili nating maliit na bansa. Sa Chicago, pwede silang gumawa ng sariling maliit na bansa. Kailan kaya nila hihilingin ang soberanya? Pinapalala nito ang separatismo, kaya aasahan mong hihigpit ang estado. Kapalit nito, magkakaroon ba ng suicide bombing? Hindi madaling mapasunod ang mga Muslim dahil mas mahal nila ang kamatayan kaysa buhay, sabi nila lagi. Naniniwala kami na buhay ay nagsisimula sa kamatayan. Madalas sabihin ng mga Muslim sa mga di naniniwala na hindi dapat katakutan ng kamatayan. Ang hindi pagkatakot sa kamatayan ang nagbibigay sa amin ng lakas laban sa kanila. Kung susunod ka sa woke na politika o sa mga pusong mamon na kaliwang demokratiko o labor sa United States, United Kingdom at Australia, itinutulak mo ang iyong bansa patungo sa kapahamakan. Lahat ng kailangan natin ay nandito na, maliban na lang sa sarili nating sistema ng korte. You know, that's one of my side projects. Side project lang yan, kaya nagtatrabaho rin siya ron. Sariling korte, ibig sabihin Sharia. Dapat nating tanggapin yan. Gusto kong marinig mo ito. Ito ang pinakamasama kong bangungot. Makitang maging presidente ng United States ang taong ito. Gavin Newsom. Nag-tweet siya at sinabi niya, mag-resign ka na ngayon, ikaw na racist at madumi, tapos na. Luma na ang mga tropeyo at mga kontra-argumento, lipas na sila. At gaya ng sinabi ko, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi natin kailangang humingi ng tawad kung sino tayo. O hindi natin kailangang humingi ng tawad para sa ating mga pinapahalagahan. Pinayagan natin silang mag-practice ng relihiyon nila. Pinayagan natin silang mamuhay ng masagana. Maraming matagumpay na negosyanteng Muslim sa kanluran. Pero ang hindi natin papayagan ay ang unti-unting mawala ang ating mga pagpapahalaga para mapalitan ito ng inyong mga pagpapahalaga isa-isa. Sa katunayan, dumating na ang panahon para baligtarin natin ang takbo ng mga pangyayari. Kailangan nating sabihin na walang sharia, walang mga paaralang panrelihiyon, walang halal na pagkatay. Sinasabi nilang may kalayaan sa relihiyon, pero wala ito sa kanilang pagpapahalaga. Hindi sinusuportahan ng Islam ang kalayaan sa relihiyon. Pwede kang maging dhimmi kung Kristiyano o Hudyo, pero kung politeísta ka, hindi ka pwedeng mabuhay sa ilalim ng Islam. Pinapayagan yan ng ilang bansa dahil nabubuhay tayo sa mga modernong bansa, pero hindi yan pinapayagan ng Islamic State of Iraq and Syria o Afghanistan. Bakit nila gagawin yon? Bawal kasi sa Islam. Kaya ibinalik ng Afghanistan ang pagkaalipin. Ngunit kanluraning halaga ang paggalang sa karapatang pantao at kalayaan sa relihiyon. Ginawa natin yon. Pero kung ang kalayaan mo sa relihiyon ay kapalit ng isa sa mga pangunahing halaga namin, tulad ng ayaw naming pahirapan ang mga hayop namin, ayaw namin yon, kinamumuhian namin yon, kaya hindi namin papayagan ang halal na pagkatay. Ano ang gagawin nila? Magsisimula sila sa sarili nilang bakuran. Sa totoo lang, pinayagan na ito sa Amerika. Tingnan mo ito, ano bang nangyari? Amerika, pakiusap. Amerika, magising ka naman. Tingnan mo ito, ano bang nangyayari? Ayon sa ordinansa, ang pag-ari, pag-alaga o pagpapatira ng mga baboy, kabayo, baka, tupa, kambing, llama, mga manok at mga kuneho sa labas ay ipinagbabawal. Hindi sakop ng seksyong ito ang pansamantalang relihiyosong sakripisyo na pinapayagan ng batas. Kaya, ang mga Muslim minsan sa isang taon ay ipinagdiriwang ang Eidul Adha, kung saan sila ay nagkakatay ng mga baka, kambing, at minsan ay mga kamelyo. Sa mga araw na yon, ang mga bansang Muslim ay madumi at marumi. Sige, madumi at marumi. Dagdag pa rito, third world din sila. Sa mayayamang bansa sa gitnang silangan, gaya ng Saudi Arabia at United Arab Emirates, hindi ito pinapayagan. Pero sa mga mahihirap na bansa tulad ng Bangladesh, India at Pakistan, pinapayagan ito. Kailangan nilang tiisin ito, at ngayon sinasabi nila sa iyo na tiisin mo rin ito.
Sinasabi nila na payagan silang magkatay ng kambing, tupa, at baka sa kanilang mga bakuran na hindi naman dapat pinapayagan. Pero nagdebate sila ng matagal. Nangyari ito sa Michigan sa tingin ko at sila ang nanalo. Pinayagan nila ito dahil sa kalayaan sa relihiyon. Bakit? Sapat na ang dumi ng lungsod, ayaw na nating madagdagan pa ito. Tumagal ng 3 oras ang mainit na debate sa Hamtramck City Hall ukol sa bagong ordinansa sa pag-aalay ng hayop. Talagang katawa-tawa. Isang kapahamakang resolusyon. Kung di ito maipasa, handa kaming isampa ito sa korte para sa aming karapatang panrelihiyon. Mga karapatang panrelihiyon. Tingnan mo ang taong ito. Walang hiya sa sariling bansa. Sa palagay ko, Bengali siya. Baka literal nilang pinatay ang mga minorya ng 10,000. Ito ang tinutukoy kong Western na halaga. Niloloko lang tayo. Kapag patuloy natin silang pinayagan tulad nito, mawawala ang bansa natin. Dapat tayong maging palaban at panindigan ang ating mga halaga. Wala nang ibang paraan. Sa kasaysayan ng tao, palaging naglalaban ang mga tao. Lipunan, kultura, bansa, at imperyo dahil sa kani-kanilang mga pinaniniwala ang mas mataas ang sariling halaga. Sa tuwing may sibilisasyon na inisip na mas mababa ang kanilang mga halaga, naglaho sila. Hindi natin deserve na maglaho. Hindi natin kailangang maglaho. Ang kanluraning halaga ang bumuo ng pinakadakilang sibilisasyon sa kasaysayan. Lahat ng nakikita mo ay hinubog ng kanluran. The state is its constitution. Pangalawang debate ito sa bagong ordinansa at maraming tao sa labas ng City Hall ang nag-fill out ng card para magsalita habang nanonood sa closed-circuit television. Hindi ito ligtas o walang panganib. Tingnan mo ang babaeng may kulay rosas na buhok. Siguradong 100% miyembro siya ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer at 100% bumoto siya ng Muslim sa Hamtramck. 100%? Ito ang panahong nalaman nilang magiging parang hayop sila, mamamatay, at magiging agresibo laban sa mga babaeng di tama ang pananamit. Nangyari na ito sa Europa, kaya mangyayari rin sa Amerika. O makatao. At sa huli, alam mo kung ano ang malungkot na bahagi. Sa bandang huli, ilalagay ng mga gago na to sila sa kapangyarihan. Tatakas sila papunta sa mga puting komunidad, tapos pupunta sila doon, at pagkatapos magle-lecture sila sa lahat tungkol sa rasismo. Hindi sila nagbabago. Ang mga woke na tanga, hindi naman talaga nakatira kasama ang refugee o imigrante, pero lagi kang tinututuruan tungkol sa mga benepisyo. Hindi angkop ka tayo ng buhay na hayop sa basement, kusina, banyo o likod bahay. Maraming tao kabilang ang mga Muslim na residente ang tumutol dahil sa alalahanin sa kalinisan kung iaalay ang mga hayop sa loob ng bahay. Alam mo kung bakit may ilang Muslim na tumututol dito? Nakita na nila yon, sinasabi ko. Kahit malinis na bahagi, sobrang nagiging kalat tuwing Eid. Lalo na sa mga kalapit na komunidad ng Hamtramck. Sinasabi ng ordinansang ipinasa Martes ng gabi na legal at makatao dapat ang relihiyosong pag-aalay ng hayop. Ano ang makatao sa paghiwa ng leeg ng isang hayop? Nagpumigla sila ng 4 o 5 minuto. Minsan ito na ang pinakamainam na kompromiso. Ayaw naming limitahan ang kalayaang panrelihiyon pero ayaw din naming gawing pabigla-bigla ito. Kung walang regulasyon, Maraming Muslim ang nagbabayad ng magkatay para sa relihiyosong sakripisyo pero para sa ilang pamilya, hindi ito practical ayon kay Naor Ali ng CARE Michigan. Madalas ginagawa ito ng maraming pamilya sa kanilang bakuran, likod bahay, or garahe. Maayos din nilang itinatapon ng hayop. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Itinatapon. Nakakaawa naman at pinayagan pa nila. Nang lumipat ako sa Australia, napansin kong maganda ang sistema ng multa rito. Makakatanggap ka ng multa sa iyong koreo, kailangan mong bayaran ito. Kapag hindi mo binayaran, madadagdagan pa ng ibang singil at sa huli, may darating na sheriff. Parang ay nako kaya sinusubukan mong gawin ang tama dahil ayaw mong magkamulta. Pero mataas ang tiwala sa ganung paligid. Simula noon, nakita ko sa Inglaterra na binahana ng mga taga-ikatlong mundo. Wala nang pakialam ang tao sa multa. People don't. Hindi na binabayaran ng mga tao ang mga yun. Um, Kung isang puting tao ang gumagawa ng isang bagay na labag sa mga patakaran ng konseho, matatakot siya na mapatawan ng multa. Pero dahil ang mga taong ito ay galing sa mga third world na bansa, at ngayon, dahil sobrang dami na nila, halos imposible nang ipatupad ang mga batas na ito at magbigay ng multa sa kanila. Naging imposible na talaga. Dahil nawala ang tiwala, nawala rin ang pinakamalaking lakas mo, ang pagmumulta sa tao at pagpapanatili ng kaayusan. Yan ang ibig naming sabihin kapag sinabi naming, kapag nag-angkat ka ng third world, nagiging third world ka rin.
Ang third world ay third world talaga. Dahil sa mga tao at sistema nito. Doon din nanggagaling ang mga korap na politiko. Kaya nagiging korap ang buong lipunan. Hindi dahil binobomba sila ng kanluran, kundi dahil hindi nila sinunod ang ilang mahahalagang prinsipyo tulad ng rule of law, demokrasya, katapatan, at pagbuo ng tiwala. Doon nagsimula ang lipunang kanluranin. Ngayon naguguluhan sila. May liberal silang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at pagiging makatao. Pero napagtatanto nilang hindi ito ganoon kadali. Kung magpapakumbaba tayo ng sobra para sa ibang kultura, mawawala ang ating mga halaga. At kapag nawala ang ating mga halaga, mawawala rin ang ating mga bansa. Kaya nakakalungkot ito. Oo, sa tingin ko hindi natin kailangan mag-sorry. Pakiusap, wag mo itong gawin. Ginawa ni Senador Randy Fine. Sa tingin ko hindi ito tungkol sa mga Muslim, hindi ito tungkol sa mga Hindu o Buddhists o kung ano paman. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pamumuhay para bigyang daan ang pamumuhay ng iba na sa aming palagay ay paurong, primitive, at luma na. Yan ang aming opinyon at malaya kaming magkaroon ng ganoong opinyon. Tulad ng malaya rin silang magkaroon ng opinyon tungkol sa ating kanluraning kaayusan ng mundo.